Ang pelikula ay nagsisimula noong 33 AD, kung saan makikita natin ang isang Romanong sundalo na nagngangalang Clavius na naglalakad sa disyerto ng Judea. Nakakita siya ng isang tagapag-alaga ng ina na nagpapakain sa kanya at inaanyayahan siyang manatili muna. Napansin ng tagapag-alaga ng singsing ni Clavius at nagtataka kung bakit ang isang mataas na opisyal ay nasa liblib na lugar na ito. Bilang tugon, nagsimula si Clavius na ikwento ang mga kamakailang kaganapan na kanyang nasaksihan. Sa isang flashback, makikita natin si Clavius na nakikipaglaban kasama ang kanyang mga kapwa-sundalo laban sa ibang hukbo. Lumalabas na ang imperyo ng Roma ay namumuno sa Judea sa loob ng 30 taon. Ang mga Hudyo ay nananalangin sa kanilang Diyos, si Yahweh, para sa pagdating ng isang tagapagligtas, habang ang mga lider ay nagpapanatili ng marupok na kapayapaan. Si Clavius, sa ilalim ng utos ng gobernador, ay pinamumunuan ng hukbo upang lipulin ang mga Hudyong sumusuway sa mga utos. Gayunpaman, siya ay labis na hindi masaya sa kanyang trabaho at nais lamang na umangat sa ranggo upang kumita ng sapat na pera para makapagretiro. Pagkatapos ng labanan, pumunta si Clavius sa Jerusalem, kung saan nakilala niya ang gobernador, si Pilato. Inutusan siya nito na patayin ang isang Hudyong manggugulo na nagngangalang Yeshua. Ibinunyag niya na ang taong ito ay tinatawag ang kanyang sarili na Mesiyas, at maraming tao ang nagsisimulang maniwala sa kanya. Bilang resulta, hinatulan siya ng konseho na mamatay sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Binanggit din ni Pilato na ang Romanong emperador ay malapit nang dumating, kaya ang lungsod ay dapat nasa kaayusan. Para sa misyong ito, iniatas ni Pilato kay Clavius ang isang bagong kasamahan na nagngangalang Lucius. Sa susunod na eksena, habang si Clavius at Lucius ay papunta sa lugar ng pagpapatupad, naganap ang isang malakas na lindol. Sa kanilang kultura, ito ay karaniwang masamang palatandaan. Pagdating nila sa lokasyon, napansin nilang ang 3 kriminal ay ipinako sa krus ngunit buhay pa. Ang isa sa gitna ay si Yeshua, na walang iba kundi si Jesus mismo. Isang sundalo ang nagulat kay Clavius na binigkas niya ang mga salitang, "Tapos na," bago tumama ang lindol. Pagkatapos nito, inutusan ni Clavius na patayin ang mga kriminal. Pinahirapan ng mga sundalo ang dalawang magnanakaw sa iba't ibang paraan bago sila pinatay. Ngunit pagdating kay Yeshua, napansin ni Clavius ang kanyang ina na umiiyak at sumisigaw sa malayo. Nahabag siya sa kanya kaya't pinatay niya si Yeshua sa pamamagitan ng isang saksak ng kanyang sibat. Inutusan niya pagkatapos ang kanyang mga kasamahan na ipaalam kay Gobernador Pilato na tapos na ang trabaho. Pagkatapos nito, sinimulang alisin ng mga sundalo ang mga bangkay isa-isa mula sa krus. Ang mga bangkay ng dalawang magnanakaw ay itinapon sa isang malapit na hukay. Ngunit nang dumating ang pagkakataon para kay Yeshua, dumating ang kanyang disipulo, si Joseph, na may daladalang sulat mula kay Pilato, na nagbibigay pahintulot na ilibing siya sa kanyang pamilyang libingan. Pagkatapos basahin ang sulat, pinayagan ni Clavius na kunin niya ang katawan, habang si Joseph ay pumunta upang aliwin ang ina ni Yeshua. Kinabukasan, muling ipinatawag si Clavius ni Pilato. Iminungkahi niyang sunugin ang katawan ni Yeshua dahil inangkin ng lalaki na siya ay muling mabubuhay sa 3 araw ng kamatayan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng pagbisita ng mataas na pari, si Caiaphas, na nagsasabing ang pagsunog ay ipinagbabawal sa kanilang relihiyon. Iginiit niya na ang pamahalaang Romano ay dapat tiyakin na ang libingan ay mananatiling sarado at maiwasan ang mga disipulo ni Yeshua na nakawin ang kanyang katawan. Pagkatapos, pumunta si Clavius sa libingan at kinumpirma na ang bangkay ay buo pa rin sa loob. Isang mabigat, silindrikong bato ang pinagsara sa harap ng bakana, na 7 tao ang kinakailangan upang igalaw. Ang bato ay nakatali ng mga lubid at tinatakan ng opisyal na selyo ng Roma. Matapos ayusin ang lahat, nag-iwan si Clavius ng 2 tagapagbantay sa libingan upang magbantay magdamag. Kinabukasan, muling ipinatawag ni Pilato si Clavius, at siya ay galit na galit. Ibinunyag niya na ang katawan ni Yeshua ay nawawala mula sa libingan, at nawawala rin ang 2 bantay. Gusto niyang ayusin ang isyu bago dumating ang mga mataas na pari, ngunit biglang dumating si Caiaphas. Ipinaliwanag niya na ang mga bantay ay natakot sa parusa, kaya nagtago sila sa templo ng mga Hudyo. Ayon kay Caiaphas, ang mga bantay ay inatake ng mga disipulo ni Yeshua sa gabi. Binuksan ng mga disipulo ang libingan at ninakaw ang katawan. Sa pagkarinig nito, nabahala si Pilato. Alam na ang mga alingaungaw ng muling pagkabuhay ni Yeshua ay kumakalat na sa bayan. Kaya't iniutos niya kay Clavius na hanapin ang katawan sa lalong madaling panahon. Inihayag din ni Pilato na ang Romanong emperador ay darating sa ilang araw, at dapat na resolba ang isyong ito sa oras na iyon. Pagkatapos, bumalik sina Clavius at Lucius sa libingan at nakita itong walang laman.
Napansin nila na ang mga lubid na humahawak sa bato ay hindi putol kundi nasira, na parang may some iron ito. Ang malaking bato, na mahirap igalaw kahit ng isang grupo ng sundalo, ay itinapon ng ilang metro mula sa pasukan. Pagkatapos nito, sinimulan ni Clavies at ng kanyang mga kasamahan ang paghahanap sa katawan sa buong bayan. Nagsimula sila sa pagbukas ng lahat ng bagong libingan sa Jerusalem upang suriin ang mga peklat mula sa pagpako sa krus. Nang hindi ito umubra, inaresto ni Lucius ang lahat ng tao sa lungsod na hayagang nagsasalita tungkol sa muling pagkabuhay ni Yeshua. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang interviewin ni Clavies ang mga taong malapit sa misteryosong tao. Una, nakipagkita siya kay Joseph, na naniniwala na ang mga disipulo ni Yeshua ay labis na nalulungkot upang nakawin ang katawan. Ibinunyag din niya na kung buhay pa si Yeshua, ituturing niyang kapatid si Clavies. Bago umalis, iniabot ni Joseph sa kanya ang isang koro ng tinik na sinasabing kay Yeshua. Ininteroga naman ni Clavies ang isang bulag na babae na nagsasabing, kahit hindi niya nakikita si Yeshua, narinig niya ang kanyang boses 2 araw na ang nakalipas. Pagkatapos, dumating ang isang pulubi at ibinunyag na narinig niya ang tungkol sa isang prosti na nagngangalang Maria na nagsabing nakilala niya ang muling nabuhay na si Yeshua. Ngunit nawawala na rin siya mula nang mawala ang katawan ni Yeshua. Sa pagkarinig nito, agad na nagtipon si Clavies ng isang hukbo at nagtakda upang hanapin siya. Di nagtagal, natuklasan nilang pumapasok siya sa isang bar, at nagawa siyang mahuli. Dinala siya ni Clavies para sa interogasyon at tinanong tungkol kay Yeshua. Gayunpaman, nagsimula siyang magsalita ng mga palaisipan na walang kahulugan. Iniisip ni Clavies na baliw si Maria, kaya pinakawalan niya ito. Kinabukasan, muling nakipagkita si Clavies sa pulubi at sinuhulan siya para sa karagdagang impormasyon. Ibinunyag nito na si Yeshua ay may 12 disipulo, ngunit ngayon ay 11 na lamang ang natitira. Ibinigay niya ang pangalan at address ng isa sa pinakamalapit na disipulo ni Yeshua, si Bartolome. Pumunta si Clavies upang makipagkita kay Bartolome, na masayang ipinakilala ang sarili at pumayag na magpainteroga. Gayunpaman, hindi masyadong malinaw ang kanyang mga sinasabi at wala siyang naibigay na kapaki-pakinabang na impormasyon. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan ng iba pang disipulo, tumanggi siyang ipagkanulo ang kanyang mga kasamahan. Inalok niyang magpapako sa krus kung may nagawa siyang mali, ngunit pinakawalan siya ni Clavies na walang sugat. Sa gabi, natagpuan ni Clavies ang isa sa mga bantay ng libingan sa isang bar, na naglalasing. Nagsimula siyang magtanong kung ano ang nangyari noong gabing iyon, at ikinwento ng bantay ang parehong kwento ng pag-atake ng mga disipulo. Ngunit nang ipagpatuloy ni Clavies ang pagtatanong, sa wakas ay pumayag ang bantay na sabihin ang totoo. Ibinunyag niya na sila ay umiinom ng alak noong gabing iyon at agad na nakatulog. Bandang hating gabi, nagising sila sa isang maliwanag na ilaw at nakita nilang naputol ang mga lubid ng libingan. Ang bato ay tinangay na parang mga dahon, at ang liwanag ng araw ay pumasok sa libingan. Nakita nila ang isang figure na nagsasalita ng di maintindihang wika, na labis nilang kinatakutan kaya't sila ay tumakas. Ipinagtapat din niya na sinuhulan sila ni Caiaphas ng pera at inutusan silang baguhin ang kanilang kwento. Para kay Clavies, ang buong kwento ay katawa-tawa, gayunpaman, napagtanto niya na nagsasabi ng totoo ang bantay. Kinabukasan, si Clavies at ang kanyang mga sundalo ay sumalakay sa isang bayan sa Hebron, kung saan hindi inaasahang nakita niya si Maria. Sinundan niya ito sa isang silid kung saan nagtipon ang lahat ng disipulo, kabilang na ang muling nabuhay na si Yeshua mismo. Nang makita siya, labis na nayanig si Clavies at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang espada at inutusan si Lucius at ang kanyang mga tauhan na bumalik na. Pagkatapos, pumasok siya sa silid, kung saan inanyayahan siya ni Yeshua na sumama sa kanila. Napansin ni Clavies ang mga peklat sa parehong kamay ni Yeshua at ang sugat ng sibat sa kanyang tiyan. Bago pa siya makapagtanong, naglaho si Yeshua sa harap mismo niya. Ito ay nagulat hindi lamang kay Clavies kundi pati na rin sa ibang mga disipulo. Gayunpaman, pinakalma sila ni Maria sa pagsasabing ipinangako ni Yeshua na makikita silang muli sa Galilea. Pagkatapos nito, naglakbay ang grupo patungong Galilea sa desyertong lugar. Sinundan sila ni Clavies, na desperadong naghahanap ng kasagutan tungkol sa muling pagkabuhay ni Yeshua. Pabalik sa Jerusalem, pinangunahan ni Lucius si Pilato sa silid kung saan huling nakita si Clavies. Ang silid ay walang laman, ngunit nakakita sila ng isang sulat mula kay Clavies. Sa sulat, ipinaliwanag niyang hindi siya dinukot kundi sinusundan niya si Yeshua upang malaman ang katotohanan. Inaasahan, ito'y nagpagalit kay Pilato dahil naniniwala siyang ipinagkanulo siya ng kanyang tapat na commander.
kaya't iniutos niya kay Lucius at sa ibang mga sundalo na hanapin si Clavius at patayin siya. Sa kabilang banda, maingat na binabantayan ni Clavius ang mga disipulo ni Yeshua. Nang inalok siya ng tubig ng isang lalaking nagngangalang Pedro, siya'y umatake at sinaktan ito dahil sa galit. Ngunit agad na nakaramdam ng pagsisisi si Clavius at nagpa siyang isuko ang kanyang mga sandata. Sumama siya sa mga disipulo, na masayang tinanggap siya at pinagsaluhan ng kanilang pagkain. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglalakbay, ngunit nalaman ni Clavius na naabutan na sila ng mga sundalo ni Pilato. Pinangunahan niya ang mga disipulo sa isang lihim na daan sa kabundukan, kung saan sila nagsimulang gumapang sa lupa. Hindi nagtagal, biglang lumitaw si Lucius at sinubukang atakihin sila. Ngunit sa isang paraan, natalo siya ni Clavius at kinuha ang kanyang espada. Pinadapan niya si Lucius sa pader at idineklara na walang mamamatay ngayon. Ibinigay niya ang espada pabalik kay Lucius at sinabing bumalik na sa lungsod. Sa kabila ng lahat, sumunod si Lucius at umalis na walang sinabing salita. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo sa Galilea at naghihintay kay Yeshua. Nang hindi siya lumitaw, sila ay nagsimulang magutom. Kaya't sumakay sila ng bangka at ng isda sa dagat ng Galilea. Inihulog nila ang kanilang mga lambat sa gabi, at naghintay ng maraming oras, ngunit walang nahuli kahit isang isda. Sa pagsikat ng araw, napansin nila ang isang figure na nakasuot ng robe sa malayo. Tinanong sila ng lalaki kung nakahuli na sila ng isda, at nang sinabi nilang wala, inutusan sila na ihulog ang lambat sa kanan. Agad na sumunod ang isa sa mga disipulo, at nahuli nila ang maraming isda. Habang pabalik sa pampang, napagtanto nilang walang iba kundi si Yeshua ang lalaki. Masayang tumakbo ang mga disipulo papunta sa kanya, habang nakangiting pinagmamasdan sila ni Clavius. Pagkatapos, kumain ang grupo ng isda sa isang maliit na nayon sa tabi ng dagat. Doon, nakita ni Yeshua ang isang may sakit na lalaki na nagnanakaw at pinaparusahan ng mga taga-nayon. Kumuha siya ng isang isda at pinakain ang lalaki. Niyayakap at hinalikan ni Yeshua ang kanyang noo, na agad nagpagaling sa kanyang sakit. Ang mga paso at peklat ng lalaki ay naglaho, na nagbalik sa kanyang natural na hitsura. Pinanood ni Clavius na may gulat habang tumayo ang may sakit na lalaki at nagsimulang maglakad na parang normal na tao. Gabing iyon, hindi makatulog si Clavius kaya't kinausap niya si Yeshua. Nagsisisi siya na hindi niya napigilan ang pagpako kay Yeshua at basta na lang nakatayo doon. Bilang tugon, ngumiti ang makapangyarihan at sinabi na alam niya ito. Tinanong niya si Clavius kung ano ang gusto niya, kapayapaan, pag-ibig, o isang araw na walang patayan. Walang masabi si Clavius at siya ay natigilan. Tumingala siya sa kalangitan habang umiiyak. Kinabukasan, habang nagigising ang lahat, naghanda si Yeshua na umakyat sa langit. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo na ipaghahanda niya sila ng lugar doon. Inutusan niya rin silang mang-aral at ipakalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagbago sa isang liwanag at naglaho sa kalangitan. Pagkatapos nito, bumalik ang mga disipulo sa Jerusalem upang ipakalat ang ebanghelyo. Inalok ni Pedro si Clavius na sumama sa kanila, ngunit tumanggi ito at nagpa siyang maglakbay ng mag-isa. Pabalik sa lungsod, lumapit si Lucius kay Pilato at sinabing hindi niya natagpuan si Clavius o ang mga disipulo. Napilitan ang gobernador na sumuko sa kanyang paghahanap. Sa kasalukuyan, ibinahagi ni Clavius ang kwento sa tagapag-alaga ng inn, na iniwang walang masabi. Inamin niyang ito ay parang kalokohan, ngunit ito ay totoo mula simula hanggang katapusan. At dyan nagtatapos ang pelikula. Please huwag kalimutan mag-subscribe para sa madami pa movie recaps kagaya nito. Maraming salamat po.